Welcome sa aking Fusion 360 tutorial. I'm Dr. Sheila at ang gagawin naman nating project ngayon ay lightbox. Ang lightbox na to ay may two parts. Merong top part at merong back part. Yung top part natin, nandito yung logo. Yung back part naman, ito yung lalagyan natin ng LED strip. Okay? Mag-start tayo sa paggawa ng top part. Square muna. Create sketch. Click natin tong plane na to. Rectangle. Center rectangle. And maglalagay tayo nung sukat. So, gawin natin 200 by 200 millimeters. Okay? Tapos, gawin natin rounded yung edges. Gawin natin 10. And click lang din natin tong mga corner dito, yung mga lines sa corner, at automatically mag-a-adjust siya dun sa initial value. And click enter. Okay? Next naman ay gagawa tayo ng offset. So, medyo marami itong gagawin nating offset, no? Uunahin natin yung offset sa labas. Ito, ang gagawin nating una ay yung para sa stopper. So, ang purpose nito ay para pag yung top part, hindi siya lumubog ng todo, no? Dun sa ating back part, okay? So, merong mag-i-stop sa kanyang lumubog. -3. Tapos, ang next naman ay yung paggawa ng ating wall. Click natin ulit tong line na to. Gawin naman nating 1.5 millimeters. Okay? Mag-extrude na tayo. Unahin nating i-extrude ang ating stopper. Gawin natin tong 1 millimeter. Enter. Okay? Nag-off yung ating sketch. On lang natin ulit and then extrude. Gawin naman nating 10 millimeters ang ating wall. 10 siya. And then make sure hindi siya naka-join. Ang gusto natin dito, new body. Kasi sa top part, gusto natin multiple yung parts para madaling mag-color pagdating sa slicer. Okay? New body. At ito yung maging itsura niya. Next naman ay yung background. Click lang natin tong square dito sa loob. Extrude. Ang gagawin naman natin, 1 mm din ulit. And new body. Okay. Ayan. So, meron ng tatlo dito. I-rename natin para hindi nakakalito. Background. Stopper. And wall. Ngayon naman ay mag-a-add na tayo ng logo. Edit natin tong sketch. Same na sketch, no? Insert SVG file. Very important na SVG file yung gagamitin, hindi pwedeng JPEG file. Okay? So, hanapin lang natin yung logo. Ito. Resize natin. So, itong logo na to, kailangan kong i-flip horizontally. Ito, gagamitin to, no? Flip horizontally para tama yung orientation. Nakaharap sa atin yung tamang orientation ng logo kapag na-print na natin, no? So, adjust lang natin yung size. Ayan, okay na to. Tapos, click OK. And then, i-extrude naman natin ngayon itong logo. Punta tayo sa solid, click extrude, window selection, no? Click natin tong logo lang, and deselect natin itong mga nasa loob ng letters. Gawin natin ding 1 mm. And new body, no? Make sure new body yan. Tapos, dahil hiwa-hiwalay yan, dumami yung body. At para hindi nakakalito, punta tayo dito sa folder ng bodies, new group, gawin natin tong top. Click natin tong stopper, tapos press shift sa ating keyboard, click natin tong body 21, and then drag natin itong lahat ng files dito sa folder. Okay? So, nandito na siya sa loob. Ngayon, dito naman tayo gagawa ng base, gamit din itong sketch na to. Click natin ulit. Since meron na tayong stopper dito, ito rin yung magiging wall ng ating base. Pero maglalagay tayo ng clearance. So, ang purpose ng clearance na to, para pag isinuot natin yung top part dun sa back part, hindi siya masikip. Kasi magkakaproblema pag masikip. Mga gawin nating -0.5. And then, click enter. Meron tayong bagong line dyan, no? Ito yung ating wall ng back part. Unahin nating i-extrude. Click extrude. At ito lang, hindi kasama itong clearance. Gawin natin tong 30 millimeters or 3 cm. New body. And then, ngayon naman ay
yung cover, no, sa likod. Select all natin. Tapos, extrude ulit. And, ibalik natin yung base or yung back. Profile plane. Palitan natin ng object. Click natin tong top part, yung face. Tapos, ito siya. Taas lang natin. Para magkaroon ng cover sa likod, no? Mga ano lang. Mga 3mm lang. And then, join. Okay. So, tignan natin yung itsura sa harap. Kapag i-on ko tong top part, ganito siya. Ayan. So, papakita ko na yung purpose ng stopper. On natin yung section analysis para magkaroon ng cross-section. Ito. Okay. Ayan. So, makikita natin dito, iusog ko lang tong back. Move natin. Iusog ko lang tong back dito, no? Para makita natin. So, ito, yung stopper, ito yung magpre-prevent dito sa ating top part, no? Na lumubog ng todo hanggang dito. Tapos, importante, merong clearance, no? Ito, yung clearance sa pagitan ng top at saka yung back. So, off natin tong section analysis. And pwede na nating lagyan ng butas sa baba para may susuotan ng ating LED strip. So, itira natin tong back. Dito ako maglalagay. Create sketch. At ang i-click ko ay itong face dito nung ating back part. At maglalagay ako ng rectangle, no? Hindi yung center rectangle. So, click ko to dito. And then, click ko to isa pa dito. Extrude tayo ulit para mag-cut, no? Yan. Hilain lang natin paloob para tumagos at mag-cut. Yan. May butas na dito sa ilalim. At ito yung itsura niya. Balik natin yung top part. Ayan. So, make sure na naka-hide yung top part pag kinat natin yun, no? Kasi madadamay siya. Kung medyo mahaba siya, no? Or mahahagip siya. Next ay isa-save na natin. So, very important na malaman nyo kapag magsasave tayo ng STL dito, kung isa lang naman na part, no? Halimbawa, itong back. Save na natin to. Save. Ayan. Okay lang yan kasi isang part lang yan. Ngayon, itong top part natin, gusto natin siyang isave as one file pero multiple parts. Hindi natin yun magagawa kung hindi pa natin nasisave itong file. So, dito, file, save. Gawin natin lightbox. Ang mangyayari kasi, pag hindi mo yan sinave, hindi kanya i-allow na mag-save nga nung one file at multiple parts. Bali, ang mangyayari, kailangan mo pang i-save isa-isa. So, paano kung 100 yun? Ang dami nun, no? So, ang gagawin natin, make sure naka-off to, no? So, i-highlight lang din natin lahat. Make sure din naka-off yung sketch. Tapos, dahil na-save na natin, eto na siya, no? Na-save na siya. Dito tayo ulit sa file, and then export. So, yung pipiliin natin dito, ang file format, 3MF or pwede rin itong step file. Sa ngayon, ang pipiliin ko ay yung 3MF. Huwag STL, kasi pag sinave mo siya as STL, one file lang siya, wala siyang multiple parts. Okay? Pakita ko sa inyo, no? So, 3MF, gawin natin tong top. Gawin ko halimbawa 3MF. Kapag ito ay ginawa kong STL, export. Okay, pag nakita nyo na to, ibig sabihin na export na yung file. Minimize natin to, lumipat na tayo sa slicer. Ang gagamitin kong slicer para sa project na to ay Creality Print. Kung meron ka namang Bamboo Lab 3D printer, Bamboo Studio ang gagamitin mo. Ang gagamitin kong 3D printer dito ay yung Creality K2 Pro. Since ito ay malaking 3D printer, no? Same ng K2 Plus, 300 by 300 by 300 mm. So, pasok yung size nung ginawa nating project. File, import. Unahin natin yung STL file. So, kung makikita nyo, pag click natin yan at chinek natin yung objects, one file lang siya. Wala siyang multiple parts. So, pag ini-slice natin, isa siyang buo, no? Unless,
split mo pa siya. So, hindi na nasunod yung file name na gusto natin. Medyo magulo, no? Para organize, import natin as 3MF file. So, import ko na yung top 3MF at saka yung back. And then, very important, import geometry only. Yung pipiliin dito kasi as file natin siya i-import, no? Pag project kasi yan yung mga dina-download nating ready nang i-print na files from halimbawa Maker World or Creality Cloud. So, gusto natin ito lang as file. Okay, add tayo ng isang plate. Drag natin yung back part dito. So, mapapansin nyo, baliktad itong back part natin, no? Dahil yan dun sa orientation nung ginawa nating file sa Fusion 360. Click lang natin tong model, lay on face, click natin tong top part, at iikot na siya, no? And then, next ay ito. Ito as is, gusto natin ganito siya. Gusto natin nakalapat itong background dito sa ilalim. So, ang gagawin natin, kung mapapansin nyo, yung file name na nilagay natin, no, dun sa Fusion 360 ay na-carry over dito. Okay? So, ang gusto ko, yung background ay color white. Ang gagawin ko lang ay i-click tong 1 dito, pipiliin ko tong 2. Or ang shortcut doon ay pipiliin mo lang kung ano yung number na corresponding, no, sa keyboard din. So, halimbawa, 1 is black, so number 1, 2 is white, so number 2, no, sa keyboard. So, 2, slice natin. Ayan. So, parang ganyan yung itsura niya. Ngayon, may problema. Meron daw conflict sa path at nagdidikit-dikit yung mga model. So, ang gagawin lang natin, select all natin. Para mawala yung error na yan, i-assemble natin, no? Kung sa Bamboo Studio to, merge yung assemble, no? So, assemble. Yan. Meron ng assembly. Tignan nyo, nawala na yung yellow na error dito. Okay? So, next. Ipapakita ko rin pala sa inyo, no? Halimbawa, gumawa kayo ng ganitong file. Tapos, nagkakaproblema. Hindi lumalabas yung letters. Halimbawa. So, ganito yung itsura niya. Pagka-slice natin, walang lumilitaw. So, very important. Minsan kasi no, nalilipat ito sa ilalim or kung saan man. Kaya, importante na malalagyan mo na talaga siya ng file name para mahanap mo agad. Dapat itong background, no, ay nakalagay sa pinakataas. Balik natin. Para maging ganito ulit yung itsura niya. Okay? So, ang gagawin na lang natin ay ipiprint ito at meron ka ng lightbox. Meron nga palang generator nitong file na to sa Maker World. Actually, itong lightbox na natidiprint ko ay galing doon, no? Pero maganda pa rin na alam mo gumawa manually ng ganitong klaseng file sa Fusion 360 para sa ibang projects na hindi applicable yung paggamit natin ng generator, ay makakagawa ka pa rin ng lightbox.